matatapos ang gulo. Kasalukuyan ko ay nakakalito, umaasang malalampasan ko rin ito. Buenos dias mga amigo at amigas. Ako nga pala si Binibining Jesus Aclari Ducot mula sa ikasyam na baitang ng Timoteo. Tara, samahan niyo akong talakayin ang ikapitong kabanata ng No Limitang Here na pinamagatang Suyuan sa isang asoteya. Ngunit bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang mga tauhan sa kabanatang ito. Maria Clara, ang dalagang marangal ang bihis at may rosaryong asul. Siya ay inip sa pagdating ni Ibarra at naging emosyonal na marinig ang pangalan ng San Diego. Crisostomo Ibarra, ang binatang nagbalik mula sa Europa. Sa kabanatang ito, muli silang nagtagpo ni Maria Clara at nagpalitan ng mga matamis na alaala sa asoteya. Pia Isabel, ang pinsan ni Kapitan Tiago na nag-aalaga kay Maria Clara. Siya ang nag-aantada habang nagreklamo sa ikinikilos ng dalaga. Siya rin ang nagsilbing tagabantay o chaperon nila sa asoteya. Kapitan Tiago ang kinilalang ama ni Maria Clara. Siya ang nagmumungkahi na magbakasyon ang dalaga sa lalawigan dahil sa kanyang kaputlaan. Ang tagpuan ng ikapitong kabanata ay naganap sa bahay ni Kapitan Tiago sa Binondo. Matapos ang maagang misa, nagtungo ang mga tauhan sa kanyang bahay na isang karaniwang tagpuan ng mahalagang pangyayari sa nobela. Sa loob ng bahay ay mayroong oratorio o maliit na silid-dasalan. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang relihiyon sa buhay ng mga tao noong panahon ng mga Espanyol. Ngunit ang pinakamahalagang lugar sa kabanatang ito ay ang asoteya. Ang asoteya ay isang bukas sa balkonahe ng bahay. Dito naganap ang usapan at pananuyo ng mga tauhan. Kaya ito rin ang naging pamagat ng kabanata. Napalibutan ito ng mga halaman at bulaklak tulad ng mga Cabello de Angel. Kaya ang kapaligiran ay tahimik at kaaya-aya na angkop sa nagaganap na panunuyo. Ang mga pangyayari ay naganap sa umaga ng ika-31 ng Oktubre, na kilala bilang Bisperas ng Undas. Dahil malapit na ang undas, maramdam ang katahimikan at pagninilay sa paligid na nagbibigay ng seryosong damdamin sa kabanata. Mula sa asoteya, matanaw ang ilog sa Binondo. Naririnig din ang lagaslas ng sagwan ng mga bangka at ang kuluskos ng mga karawahe sa tulay. Ang mga tunog at tanawing ito ay nagbibigay buhay sa tagpuan at tumutulong sa mambabasa na mas mailarawan ang kapaligiran. Ngayon ay dumako naman tayo sa tasalitaan. Una, ang amapola ay isang uri ng bulaklak na ginagamit upang ilarawan ang pamumula ng pisngin ni Maria Clara. Ang antanda naman ay tumutukoy sa pag-aantanda ng krus bilang tanda ng pananampalataya. Ang asoteya ay isang bukas na balkonahe sa itaas na bahagi ng bahay kung saan madalas magpahinga o mag-usap ang mga tauhan. Samantala ang balag ay isang balangkas na karaniwang gawa sa kawayan kung saan gumagapang ang mga halaman. Ang balintataw ay ang gitnang bahagi ng mata o pupil at sa panitikan ay tumutukoy rin sa imahinasyon o guni-guni. Ang beaterio ay tumutukoy sa kumbento o paaralang pinapatakbo ng mga madre para sa mga kababaihan. Ang ikinayamot ay nangangahulugang kinaiinisan o ikinagalit ng isang tao. Ang kalupi ay isang pitaka o lalagyan ng mga papeles at pera. Ang loto o lotus naman ay halamang inuugnay sa kapayapaan at paglimot sa mga alalahanin. Ang lumbay ay matinding lungkot o paghati. Ang lunggati ay masidhing pagnanais o mithiin ng puso. Ang mapaninlang ay taong mapanloko o madaya. Ang marangal ay nangangahulugang elegante, maganda o magaribo ang anyo.
Ang oratorio naman ay maliit na silid-dasalan sa loob ng bahay. At panghuli, ang tigatig ay tumutukoy sa pagkabahala o pag-aalala ng isipan. Sa simula ng kabanata, pinakita ang pagbabalik ni Maria Clara at Tia Isabel mula sa maagang misa. Pinapahiwatig nito na sila ay relihiyoso at sumusunod sa kaugalian noong panahon ng Kastila. Napansin ni Kapitan Tiago ang kapudlaan ni Maria Clara, kaya iminungkahi niyang magbakasyon ito sa San Diego o Malabon. Pinapakita nito ang paniniwala noon na ang sariwang hangin ay nakakabuti sa kalusugan at nagpapakita rin ng pag-aalala ni Kapitan Tiago sa kanyang anak. Nang marinig ni Maria Clara ang paghinto ng karawahe at ang boses ni Crisostomo Ibarra, agad siyang kinabahan at nanginig. Pinapakita nito ang lalim ng kanyang pagdamdamin kay Ibarra, ngunit dahil sa kanyang kahinhinan, hindi niya ito kayang ipakita ng hayagan. Dahil sa kanyang hiya at kaba, tumakbo si Maria Clara patungo sa oratorio at nagtago sa likod ng mga santo. Ipinapakita nito ang konserbatibong asal ng mga dalaga noong panahon yon. Mahinhin, mahiyain at iwas sa lantad na nagpapakita ng damdamin. Kinailangan siyang sunduin at bihisan ni Tia Isabel bago siya harapin ni Ibarra. Ipinapakita nito ang mahigpit na paggabay ng nakakatanda at ang kahalagahan ng tamang asal at anyo sa lipunan. Upang makapag-usap ng masinsinan, nagtungo ang magsing-ibig sa azotea, isang balkonaheng pinahilibutan ng mga baging at bulaklak. Dito ay nagpalitan sila ng malatamis na alaala ng kanilang 7 taong pagkakalayo. Sa bahaging ito ay makikita natin ang katapatan ni Ibarra. Kinawento niya na kahit siya ay nagpunta sa iba't ibang bansa sa Europa, si Maria Clara pa rin ang laging nasa kanyang isipan. Ibig sabihin, kahit malayo siya at matagal silang nagkahiwalay, hindi nagbago ang kanyang damdamin. Makikita rin dito na para kay Ibarra, iisa ang pag-ibig niya kay Maria Clara. At ang pagmamahal niya sa Pilipinas, pinapakita nito na si Ibarra ay hindi lamang tapat sa minamahal, kundi tapat din sa kanyang bayan. Alaala ng kamusmusan. Sa pagkakataong ito, binalikan nila ang kanilang mga alaala noong bata pa sila. Mga laro, tampuhan at paglalaro sa batis kasama ang ina ni Ibarra. Ipinapakita nito na matagal na ang kanilang ugnayan at ang kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan ay nagsimula sa murang edad. Nakakatulong ang pagbabalik tanaw na palalimin ang emosyon at koneksyon ng dalawang tauhan. Kaya mas nauunawaan ng mambabasa kung gaano kahalaga ang bawat isa sa kanila. Mga tanda ng pag-ibig. Ipinakita ni Ibarra ang tuyo ngunit mabango pa ring dahon ng sambong na itinago niya sa loob ng 7 taon. Bilang kapalit, binasa ni Maria Clara ang huling liham ni Ibarra bago siya umalis na naglalaman ng payo ng kanyang ama tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral sa ibang bansa. Ipinapakita rito ang katapatan, pag-aalala at pagmamahal nila sa isa't isa. Ang mga simbolo ay ang dahon at liham ay nagpapaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala sa oras at distansya at ang kanilang relasyon ay nakaugat sa respeto at palasakit, hindi lamang sa damdamin kundi pati rin sa hinaharap. Sa wakas ng kabanata, huminto ang masayang pag-uusap ni Maria Clara at Ibarra nang maalala ni Ibarra na bukas ay araw ng mga patay. Napagtanto niya na kailangan niyang magmadaling umuwi sa San Diego upang dalawin ang puntod ng kanyang ama. Bagamat nalungkot si Maria Clara sa kanyang pag-alis, pinayagan niya si Ibarra at binilinan pa na ihandog ang mga pinitas niyang bulaklak sa puntod ng kanyang mga magulang. Ipinapakita nito ang malalim na pag-unawa at malasakit ni Maria Clara, pati na ang kanyang pagrespeto sa tradisyon ng at pamilya.
Nagtapos ang kabanata sa utos ni Kapitan Tiago kay Maria Clara na magtirik ng 2 kandila para sa kaligtasan ni Ibarra sa paglalakbay. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng panalangin at pananampalataya sa lipunan noon at ang pagkakaalala sa mahal sa buhay kahit sa gitna ng pagmamahal at pamamaalam. Ipinapakita ng wakas ng kabanata na ang pag-ibig ni Maria Clara at Ibarra ay puno ng malasakit, respeto at tradisyon at kahit sa pamamaalam nanatili ang kanilang damdamin at alalahanin para sa isa't isa. Kaugnayang panlipunan o social context. Sa panahon ni Rizal, ang pag-ibig ay hindi lamang usapin ng 2 tao. Ito ay usapin ng pamilya, relihiyon at tungkulin sa bayan. Sistema ng Chaperon, Tia Isabel, ipinapakita rito ang konserbatibong pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Hindi pwede mag-isa ang isang dalaga kasama ang isang lalaki. Ang pabantay ay paraan ng lipunan upang mapanatili ang puri at dangal ng pamilya. Pag-ibig sa bayan laban sa pag-ibig sa kasintahan. Binanggit ni Ibarra na ang pag-ibig niya kay Maria Clara at sa Pilipinas ay iisa. Noong 19 na siglo, ang mga ilustradong tulad ni Ibarra ay may malaking pressure na sinakripisyo ang personal na kaligayahan para sa reformang bansa. Impluwensya ng relihiyon, mapapansin ang mga paggamit ng mga santo at panalangin tulad ng pagpunta sa oratoryo o pagtitirik ng kandila bilang bahagi ng araw-araw na desisyon at emosyon ng mga Pilipino. Maaaring luma na ang paraan ni Ibarra, pero ang core emotions nila ay napaka-relatable pa rin sa mga kabataan ngayon, Gen Z o kaya Gen Alpha. LDR, Long Distance Relationship. Si Ibarra ay nasa Europa ng 7 taon. Kung sa Gen Z ito, malamang ay yumaman sila sa maraming video calls, LDR TikTok trends, at update malala. Hard lunch versus private but not secret. Si Maria Clara ay itinago ang liham ni Ibarra sa loob ng kanyang dibdib, habang si Ibarra naman ay may tuyong dahon sa kalupi. Ito ang modernong version ng pagkatago ng screenshots, ng sweet messages, paggawa ng private photo album sa phone, o paglalagay ng initial partner sa bio pero hindi pinapakita ang muka. Red flags at strict parents. Red flags at strict parents. Ang pressure kay Maria Clara na kalimutan si Ibarra dahil sa utos ng kompesor ay katulad ng mga kabataang nasa forbidden love o may mahigpit na magulang na study first ang priority.